Para sa Panginoon nandoon. Inaantay ko pa yung iba kong mga anak. Merong bunga ng campus ministry dito, nauna lang siya. Ate, bunga po siya ng campus ministry. At meron pang parating, hindi sila pumayag. Alam niyo, gabi pa lang, itong mga batang to, nag-PM na sa akin, ang sabi sa akin, Pastor, i-text niyo po, tawagan niyo po nanay ko. Dadalo po ako ng gawain. Hindi niya po ako payagan. Ipagpaalam niyo po ako. Pinagpaalam natin, kaya lang, talagang hindi pinayagan yung iba. Yung iba, ang sabi sa akin, natuwa ako. Naglinis na nga po ako ng bahay para lang payagan ako. Ganyang kauhaw. Ganyang kagutom sa gawain ng Diyos. At dahil nga mayroon pang nagugutom na uuhaw sa kanya, may paparating pa eh. Sabi ni Sandara, may nag-chat daw sa kanya, hindi pa bayad mo umabsent. Hahabol. Ang sabi, may ginawa lang. Sinunod muna ang magulang. Oo, siguro, inutusan maglinis o ano. Ginawa niya. Pero hindi pumayag kahit maglabas ng pera sa sarili niyang bulsa. Tandaan ninyo mga estudyante itong mga to. And yet, nagagawa nila. Kaya mo din? Papatalo ka ba sa mga kabataan? Sabi mo sa katabi mo, huwag kang patalo. Ang nagpapatalo kasi, may iiwan. Sabi ko nga, bago ng pangalan ng Youth Fellowship at saka ng Couples Ministry. Dati ang pangalan ng Youth Fellowship, JCNF Youth Ministry. Yun lang. Pag naman yung couples, JCNF Couples Ministry. Sabi ko, boring naman na. Kaya nung nandun ako sa kabataan, nung dumating at tumungtong ang taon ng January, sabi ko, papaltan ko pangalan. Kaya nga ang tagline nila ngayon, Jaya, di ba? JCNF Youth in Action. Hindi naman papatalo ang couples. Ang couples, Jacob. JCNF, Couples on Fire. Nasaan dito yung mga nanay at tatay na nag-aapoy sa Panginoon. Hindi yung tagline. Tandaan ninyo, hindi yung tagline, ha? That is a statement of faith. Na kapag ikaw, miyembro ka nito, dapat nag-aapoy ka. Bawal malahininga. Bawal nang lalamig. Sabi mo sa katabi mo, lalo't nanay o tatay yan, part yan ng couples ministry, mag-apoy ka na. Mag-apoy na. Ang dami pang kulang na upuan. Hallelujah! O sa mga bago, nanay, kayo, bumalik kayo. Nanay, mamiss namin kayo. Kayo yung bunga ng krusada namin. At ngayon po, ipagnalangin nyo. Ngayon, unahin ko pa, nalangin nyo po yung kapapasa lang namin na letter. Ang sabi ko dun sa attendee namin, dahil ang kanyang tatay is president ng Homeowners Association. Nakilala ko yung nanay niya. Yung nanay niya hindi tiwala sa akin eh, nung una. Tanong sa akin, ilang taon ka na ba? Kasi baka daw hindi daw ako mukhang pastor eh. Yes, mukhang kabataan lang. So nandun yung pag-aalindangan niya para ipagkatiwala yung anak niya. Buti na lang, sabi ko nga, salamat sa buhay ni Bishop Butch na nag-ordain sa atin, nagbigay ng ID. So parang maganda yung ating nakalagay doon, reverend, na talaga naman. Dahil doon, siya na yung nagsabi sa akin na magpasa kayo ng letter. Tandaan niyo po, isang community yung 2 building, hundreds ng family. At ang sabi sa akin ng nanay, hindi ako ang nag-open. Ang nanay mismo ang nag-open. Ang sabi niya, magpasa ka nga ng letter para magamit niyo yung facilities dito. Dahil ang kanya daw kasawa ay presidente ng Homeowners Association. Siya nag-offer. Pero ganito sabi niya, Catholic ako ha, Catholic ako. Pero magpasa ka ng letter. Pero sabi ko, alam ko simula yan. Mabuborn again din yan. Amen? Sabi niya, Catholic hindi, mabuborn again yan. Naniniwala ako kasi may naranasan siya. May nakikita siya sa kanyang anak. Nagbabago sa kanyang anak. Na yun na naghikayat sa kanya
para magtiwala sa ministry. Kaya makikita ko kayo, walang hindi kikilos dito. Amen? Tapos na ang sitting ministry dito sa JCNF, lahat pag-aapoy na. Ang mga kabataan, totoo yung taglay nila, JCNF, Youth in Action. Talagang ma-action ang mga buhay nila. Sabi ko po sa inyo, yung mga kabataan ng manggahan, dumaan lang yung dati nilang kaklase, hindi nila kaklose, dating kaklase lang. Alam niyo ba nung Friday na yon, hinila lang ng isang babae. Sabi niya, ano ba yan? Pastor, wala akong invite. Kasi busy yung mga klase ko. Pero ayaw kong pumayag, wala akong invite. Ay bigla siya nakakita ng dati niyang kakilala. Nilapitan niya, hinila niya. Sumama ka ng Bible study! Sumama ka! Ganyan. Hindi ka ba mahahamon? Sino nga yung lalaki na yon nung sinama natin na nakaibang uniform? Nakalimutan ko pangalan niya eh. Pero nagulat ako, sumama naman siya. At may nangyari sa kanya, sabi niya, pipilitin daw niyang bumalik ulit. Sabi ko, huwag mong pilitin, gawin mo. Kasi magbabago ang buhay mo. Sabi ko nga sa mga dumadalo dito, it's a trap. It's a trap. Bakit? Akala mo, simpleng dalo lang dito. Uupo ka lang, makikinig ka. Hindi mo alam habang tumatagal ka, dumidikit ka sa church, nadidikit ka sa mga upuan na yan, mas gusto mong makinig ng Word of God. Ganyan, may nagbabago sa buhay mo. Kaya buksan mong pakinig mo. Hallelujah. Purihin niyo nga ang Panginoon. Hallelujah. Natanong mo na ba sa sarili mo, sino ka? Natanong mo na ba yan sa sarili mo? Tanungin mo nga katabi mo, sino ka? Maaaring sabihin ng katabi mo, asawa mo kaya ako? Hello? Lalo na kung katabi mo, asawa mo. O kaya sasabihin mo, ako si Jason. Nakatira ako sa ganito. Ako ay nagtatrabaho sa... Ngunit lahat ng bagay na pinapakilala mo, lalo na pag ini-interview ka, panlabas lang yan. It's only in the surface. Pero hindi yan ang tunay na ikaw. Ang tunay na ikaw yung tinatawag nilang inner man. The inner self. At makikilala lamang ng lubos sa isang tao. Kung makikilala ka lang na talagang totoo. Hindi base sa narinig niya yung pangalan mo. Hindi base sa narinig niya kung ano yung trabaho mo. Kundi kapag siya ay nag-spend ng oras upang kilalanin ka. Doon lamang niya maiintindihan kung sino ka. Ay, ito, akala ko nung una, mataray. Pero in fairness kay although si Ate Che, wala. Nung una talaga, akala ko si Ate Che, nuknukan ng taray. Nanay ni Ivan. Kasi ang tsura na talaga. Pero nakita ko, saksakan pala ng bait, no? Kaya wag natin wag tayo magpalinlang kung ano yung nakikita natin. Ang aalamin natin yung inner self. Amen? Ngunit tanungin mo ang katabi mo, sino ka nga ba? Maniniwala ba kayo sa akin na kahit kayo, hindi nyo kilala ang sarili ninyo? Ha? Pastor, ang tagal ko nang nabuhay. Tumanda na ako ng ganito, hindi ko pa rin kilala ang sarili ko. Sinasabi ko sa inyo, hindi mo kilala ang sarili mo. You don't know who you really are. Pero hindi makipag-argue ka, hindi. Kilalang-kilala ko sarili ko eh. Hindi. Isa lang ang totoong nakakakilala sa'yo ng lubos. Ang Panginoon yan. Naniniwala kayo? Kung totoong naniniwala ka, palakpakan mo ang Diyos. Bakit ko sinabing ang Panginoon ang tunay na nakakakilala sa'yo? Sa mga kasama ko ditong na born again, sumabi ba ni kahit minsan sa utak mo na magiging born again ka? Hindi. Sabi nga ni Pastor Lando, dati siyang aktivista, na hindi yung sumagi sa isip niya yung maging pastor. Di ba? Hindi nga daw siya naniniwala na ang kanyang Bible, yung mga document nila dun sa kilusan. So, hindi sumagi sa isip niya. Ang alam lang niya at ang kilala niya sa sarili niya, ako ito. Pero nung alam ng Diyos at mas kilala ka niya, hindi magbabago ka. So, naniniwala ka na?
Mas kilala ka ng Panginoon. O yung tita ni April, nung sabi ko sa kanya, tuloy-tuloy lang tayo ng dalawa hanggat nandito ka. Umalis ka man ng bansa, babaunin mo yung narinig mo dito sa ministry. Huwag po kami kakalimutan. Kaya pag uwi mo, may chocolate kami ha. Joke lang po. Baunin mo yung lahat ng narinig mo. Alam ko magulo buhay natin. Pero tingnan mo, habang nakikinig ka sa salita ng Panginoon, mas nakikilala mo yung sarili mo. Nakikilala mo na ako pala ay anak ng Diyos. Ako pala ay pinagpala, hindi pala ako kawawa. Sa mga bagong dalo dito, hindi po kayo kawawa. Maaaring nililiglig ka lang ng kaaway, nahihirapan ka sa buhay mo. Pero pag sinabi mo sa sarili mo, kawawa ka, yan ang mangyayari sa'yo. Tandaan mo, kapag ikaw ay nasa kalooban ng Diyos, hindi ka kawawa. Ikaw ay pinagpala. So dahil nga ganyan, ang sabi, sino ka nga ba? What is your inner man? Ephesians 3:16 to 18. Sabi sa verse 16, that He would grant you, according to the riches of His glory, to be strengthened with the might by His Spirit in the inner man. 17, that Christ may dwell in your hearts by faith, that ye, being rooted and grounded in love. Verse 18, may be able to comprehend with all saints what is the breadth, length, depth, and height. Oh, ang sabi, riches and glory granted not in the flesh, not on your surface. Hindi yung nakikita lang ng mga tao, kundi yung nasa loob mo. Yun ang tatanggap. Ang spirit mo yung tatanggap. Yan ang sumisigaw. Nagsasabi, Panginoon, uhawa ko sa'yo, gutom ako sa'yo. Yan ang tunay mong pagkatao. At kapag may nagsasalita ng masama sa'yo, at lalo't Kristiyano ka, sasabihin, chismosa ka, ganyan. Huwag mong paniwalaan, hindi ikaw yan. Tandaan mo ang sarili mo. Abihin mo, ako'y anak ng Panginoon. Oo, may kahinaan ako. Pero pipilitin kong pagtagumpayan. Huwag mong paniniwalaan ang sinasabing negatibo sa'yo ng mga tao. At matuwa ka. Kapag nakikita nilang sinasabi ka, ay, anak ka talaga ng Panginoon, matuwa ka, lumukso ka na. Kasi talagang nakita niya na you are living in the will of the Lord. Sabi nga, your spirit is the real you. Kagaya sa natural, ang katawan kasi natin may pagkakakilanlan. Minsan, sa pamamagitan ng, kahit yung simpleng ID natin, ID card, so alam ng mga taong nakapaligid, kapag naka-ID ka, parte ka ng isang institusyon o kumpanya. At kalimitan pa, sa hindi ko malaman dahilan, yung mga ID, picture natin sa ID, minsan napapangit, no? Wala yata ako masyadong yung sasabi ko maayos-ayos ang itsura ko sa ID. Lalo na doon sa mga nagtatrabaho sa kumpanya, no? Sabi ko, hindi naman ako maitim. Bakit dun sa ID ko? Parang nog-nog yata ako. Bihira yung talagang pero hindi, okay lang yan. So, bawat isa na narito, maniniwala ka ba, empleyado? Empleyado ka? May ID ka? Empleyado ka? Pastor, nag-aaral pa lang ako Sinasabi ko, empleyado ka. You are employee. At ang employer mo ay ang Diyos. Kaya naman kada empleyado, may tiyak na pagkakakilanlan. Kahit kapag nasa school ka, nasa institution, o panlupang kumpanya, laging suot mo yung identification mo. Upang makikilala na ikaw ay miyembro ng isang kumpanya. At sa bawat empleyado ng Panginoon, gayon din, meron kang pagkakakilanlan. Sayang, wala si Jerome Favorite niya yung yung dati kong binitawan na salita na, never forget your identity in Christ. Lagi na yung ini-English Never forget your identity in Christ. Ibig sabihin, lagi mong isuot
yung ID tag mo. Ano ang ID tag mo? Kristiyano ka. Kristiyano ka ba talaga? So ngayon, kilala mo na kung sino ka. Anak ka ng Diyos. Ikaw ay Kristiyano. At yan ay lumalabas at nararamdaman. Nararamdaman yan. Pag sinabi kong nararamdaman, pumunta ka ng school, pumunta ka ng kumpanya. Mararamdaman yan. Hindi ka pa nagsasalita. Sumasama na sa iyo ang Panginoon. Ang magpapatunay dyan, yan, nakatrabaho kong si Mac dati. Kasama ko siya sa trabaho. Alam niya, naging QA ako, quality analyst sa trabaho ko ngayon. Hindi ako malimit mag-preach kasi halos malapit lang yung bay namin eh. Sa sobrang dami kong ginagawa. Hindi ko na kayang magsalita pa. Pero siya magpapatunay. Bago ako dumating sa team na yon, ang team na yon palamura. Laging hindi maganda ang sinasabi. Nung dumating ako doon, wala pa akong sinasabi ha? Wala pa. Hindi pa ako nagtuturo. Ang ginagawa ko lang minsan kumakanta ng mga worship song. Alam niyo ba, siya mapapatunay, tumigil ang pagmumura na napunta ako doon. Ganyan, ang identity mo, pag sinuot mo yan, nararamdaman yan. May epekto yan sa bawat taong nakapaligid sa'yo. Amen? Sabihin mo sa katabi mo, huwag mong hubadin ang identity mo. Ang sabi, unang Korinto 6, talatang 17. But he that is joined unto the Lord is one in the Spirit. So kapag suot mo yung ID mo, suot mo yung pagkatao mo, ikaw ay nakikiisa sa Diyos. You are one in Christ. Kamukha mo na si Kristo. Living like Jesus ka na. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. At ito pa, at sapat mo yung pagkakakilanlan mo, yung tatak, yung pili, yung hirang ng Diyos. Ephesians 1, verse 13. Antayin natin. Gusto ko basahin ninyo yan eh. Ephesians 1, 13. Pwedeng basahin ninyo, handa, simulan. Sa kanya ay kayo naman, pagkakaroon ng mahal ng yan o, tinatakan ka. You have the quality seal. Bawat Kristiyano may quality seal. Isipin nyo, sa natural nga, pag bumili ka ng branded na gamit, may seal yan eh. Kuwari, Guess. Ano pa bang mga mamahaling gamit? Mosimo, di ba? There is always a seal, a proof, upang hindi madaya, upang hindi mapeke. Minsan nga, kahit yung imitation, pinipilit nilang gayanin yung original na selyo. Pero malalaman mo pa rin fake. Kaya ikaw, huwag mong hayaan na yung selyo na nasa iyo, fake. Dapat original. Amen? Ganyan ang gagawin mo. Titiyakin mo sa sarili mo, ay, totoong ako'y anak ng Diyos. The Spirit of the Lord witnesses in me. Dapat laging ganun. Huwag kang bayag na maging class A ka. Amen? Ayan o, yung humabol nating mga anak galing manggahan. Woo! Na hindi pumayag na umabsent sa gawain ng Panginoon. Saan ka pa? Nauuhaw ka rin bang gaya nila? Nagugutom ka rin bang gaya nila? Biruin nyo ang layo, nagkandaligaw-ligaw pa sila, pero hindi sila umayaw. Sabi nila, tutuloy ako sa gawain ng Panginoon. Pwede naman silang bumalik ka. Isang jeep lang naman, nasa kanila na sila, pero hindi nila pinili. At pinili nila dito. Ikaw din, piliin mo yung mabuti. Know your identity. Never forget your identity in Christ. Sabihin mo sa katabi mo, never forget your identity in Christ. Never forget your Christ. Ulitin mo hanggang likod. So ngayon, kilala mo na ang sarili mo kung sino ka nga ba.
What is her identity? Ang pagsabing identity, identity means the fact of being who or what a person or thing is. Isang katotohanan kung sino at ano ikaw o isang bagay. Kaya naman ang pag-aaralan natin ngayong umagang ito ay may title na My Identity, Your Fire, O God. Palakpakan muna natin ang Panginoon. So ngayon, dahil kilala mo na ang sarili mo, tanungin mo na, do I have the seal? Do I have the proof that I am a child of God? Ang sarap kayang ma-identify bilang anak ng Diyos. Hindi lang mukhang anak ng Diyos, kundi talaga magpapatunay, anak ka talaga ng Panginoon. Ang mga taong nakapaligid sa iyo, sasabihin, anak ka talaga ng Panginoon. Pag nasa opisina ako, gusto ko normal ako ngayon. Normalan lang tayo. Alam niya ni Mac, normalan lang kami. Sabi ko, hanggat maaari, gusto ko ipakita sa kanila na, although pastor tayo yung empleyado. So, hindi ko naman sila pinipilit na tawagin talaga akong pastor. Ang tawag talaga nila sa akin ng una, Jason lang. Pero habang tumatagal, at ngayon, 1 taon na ako sa kumpanya, halos lahat yata ng tao ngayon tawag sa akin pastor. Hindi dahil sa title. Siguro may nakita sila sa akin. Although, lagi ko minsan din nakakasal, yung normal na empleyado. Pero may nakikita sila. You are different. You are set apart. You have the seal. Ganyan ka din dapat. Sabihin mo sa katabi mo, pag nasa school ka na makita ang tatak sa'yo. Sabihin mo, sige, makita yung tatak sa'yo. So, bago tayo magpatuloy, dahil, syempre, testimony portion kanina, alam nga naman mag-testimony pa din ako, tumakbo pa ako makita-testimony. Pero ito, this is my time. Noong nakaraang araw lang, habang ako ay nagbubulay-bulay sa Panginoon, nakaraang Martes ng gabi. So habang ako ay nagbubulay, bago ako pumasok, nakinig ako ng isang Christian preacher. Ang pangalan niya ay Pastor Rodney Brown. At sa kanyang teaching is mid-1980s. Kasi yung mga bago niyang preaching, hindi ko na ano. Bihira akong manood. Sobrang bihira. Bihira akong manood ng mga preaching. Kasi I test every spirit. Kasi sabi ko nga, kina Brother Jeff, hindi ako pwedeng magpakain sa inyo, malibang ako ay kumain. Kailangan may kainin muna ako bago ako magpakain. Kasi kung magpapakain lang ako at wala naman akong kinain, di nakapasting ka, di lupay-pay ka. Kailangan may kinain ka din. So, ang ginagawa ko minsan, pinapanood ko yung mga dating preaching, yung mga dating teaching, at hindi siya nakakasawa. Ang sarap balikan. Kung paano nag-umpisa, noong dati, parang simple lang yung upload. Wala yatang alam nung una si Pastor na nire-record ko siya. Nagkaroon lang ako ng puso na i-record. Dito pa nagsimula ang pagre-record ko, dito sa to. Bumili ako ng stand, gusto kong i-record. Kasi gusto kong may memorabilia, papanoorin ko kapag may spare time ako. So ganyan, pinanood ko siya. Tapos habang ang preacher na ito ay nagsasalita, ang sabi niya, nauuhaw ako sa Panginoon. Nauuhaw ako sa Panginoon. Kaya naman, ang ginawa ko, sabi niya, command yourself to be hungry, to be thirsty. Alam niyo, sumigaw yung preacher na to. Ang sigaw niya talaga sa pulpit, ang lakas, abot hanggang, talaga, sabi niya, God, send your fire! Nung pagsigaw niya ng gano'n, parang may tumama din sa akin. And I was hungry. Sabi ko, Panginoon, uhaw na uhaw ako sa'yo, gutom na gutom ako. Uhaw na uhaw ako, gutom na gutom ako. At dahil sa uhaw at gutom na yun na nagtulak sa akin, na narinig ko yung tinig ng Panginoon. Sabi niya, may mangyayari this Sunday. Maghanda ka, may mangyayari. So there was a spirit that witnessed on me na may dakilang gagawin ng Panginoon. Kaya yung nga,
sabi ko kay Brother Jeff, huwag mo nang tingnan yan, yung mga negative na yan. Kasi kapag mga ganyan ang mga pagkakataon at binaka mo yan sa prayer, talaga naman, the glory of the Lord will be revealed. So grabang apo yung naramdaman ko habang sumisigaw yung preacher. Sabi niya sa sobrang gutom at uhaw niya sa Panginoon, hindi niya namalayan na parang 20 minutes daw siyang sumisigaw ng gano'n. Hinihingin niya yung pagbaksak ng apoy sa kanyang pagkatao. At dahil nga, nung narinig ko yun, I bowed down and I asked the Lord. Hindi kasi ako pwedeng sumigaw, kasama pa ako sa bahay. Pero sabi ko, mahina, Panginoon, God send your fire. At nung naranasan kong hinipo niya ako at binigyan niya ako ng apoy. Pagdating ko sa opisina, pag-upo, hindi pa nag-iinit ang puwet ko sa opisina. Hindi ako pumayag na wala agad ako sinaran. Una ko sinaran yung katabi ko. Pagkatapos ko sa kanya, sabi ko, Daddy, tanda na tayo, kailan natin balak sa Panginoon, maglingkod sa Diyos. Pagkatapos sa kanya, lipat ako dun sa kabila. Lumipat. Kasi I got that fire. May tinanggap ako, apoy. At hindi ako papayag na hindi ko ibabahagi. Amen? Kapag may tinatanggap kang mabuting bagay, huwag kang papayag na hindi mo ibabahagi. Mananahimik ka, sabi mo, kung tinanong ka ng kapatid mo, bakit ka dumadalo sa church? Ano bang nararanasan mo? Sabihin mo yung totoo, kasi nararanasan ko ang Panginoon, nababago unti-unti ang buhay ko, gumaganda ang buhay ko. Ibahagi mo sa Kanya. Testify. Amen? Gaya ka ba ng preacher na to? Gaya ka ba niya na magsasabi, God, send your fire. Kasi, it was a great experience. So talagang nandun ako sa presence of God. At lagi kong sinasabi dahil nga nandun ako sa identity na ganito, I'm part of the chosen generation. Ephesians 1:4. Sabi dito, according as He had chosen us in Him before the foundation of the world, that we should be holy and without blame before Him in love. So, kilala ka na ng Diyos, may identity ka na, bago ka pa ipanganak. Yung favorite verse sa dating profile picture natin, Jonah, Jeremiah 1:5. Ang sabi niya, before I formed thee, I knew thee. Tingnan nyo, bago ka pa anyuan ng Diyos, kilala ka niya. So, mas kilala ka ng Panginoon. Maniniwala ka na, God really knows you. Sabi pa nga, diba, sabi ng Panginoong Jesus, maging ang buhok natin bilang ng Panginoon. So, kilala tayo niya. Ang sabi pa nga, Ephesians 1:5, we are predestined. So, bago pa talaga tayo makakilala, bago pa talaga tayo manampalataya sa Panginoon, naka-predestined na. Sabi ko nga, hindi sumagi sa isip ko na isang araw magiging pastor ako. Isa lang ang gusto ko dati, ang yumaman, magkaroon ng ganitong pangarap. Pero iba pala yung plano ng Diyos. Hindi masama talagang mangarap. Maganda yan. Pero lagi mo isasama ang Panginoon. Muli sabihin mo sa katabi mo, never forget your identity. Sabi, keep your identity. Keep it. Pag sinabi mo keep it, parang dyan nakasalalay yung buhay mo. Kasi malibang ingatan mo yan, yung seal of identity mo, hindi ka maaaring makalugod sa Panginoon. Maaaring maglingkod ka sa sarili mong lakas, sa sarili mong paraan. Sabi mo, ganito ang gagawin ko, ganito ang akin gagawin. Tinanong mo na ba sa sarili mo? Yan ba ang gusto ng Diyos? So mga worship team dito, balik tayo. Diba, huwag natin pabayaan yung prayer natin. 7:30. Bawal ng mali. Amen? Huwag tayong magbigay ng kalungkutan sa Holy Spirit kasi yung Holy Spirit yung nag-seal sa atin. Alam mo, magpapagamit ka, and yet, bawal na talaga late. Sabi mo sa katabi, bawal na late. Bawal na late. At ingatan mo rin, yung bawat sinasabi mo, diligently. Yung lumalabas sa bibig mo, ingatan mo. Ang sabi diba, Matthew 12:34, out of the abundance of heart, the mouth speaks.
So, bawat bagay na lumalabas minsan sa bibig mo, galing yan sa puso mo. Kaya huwag mo yung punuin ng mga walang halagang mga salita. Dapat ang lumalabas dyan, kapag pinagagalitan ka na, hallelujah, praise the Lord. Huwag mong i-entertain yung mga negative. Kung pinagalitan ka, may narinig kang negatibo, huwag mo entertain yan. Sabi ko nga, pag may naririnig ka, sabi mo lang, hallelujah, praise the Lord, I'm blessed. Kontrahin mo yung negatibo ng positibong bagay. There's power in the word. May nangyayari talaga every time you declare good things. Kaya lang hindi ka makakapag-declare kapag hindi mo suot yung ID tag mo. Again, keep your identity. Dapat bago ka lumabas ng bahay, alam mo sa sarili mo, Kristiyano ka, may tatak ka. Hiningi mo yung selyo. Kaya nga sabi ng Panginoon, di ba? Carry your cross daily. So hinihingi mo din daily yung identity mo. Igagawad sa'yo ng Panginoon, ito ang Holy Spirit, ito yung tatak. Kasi pwede naman natin siya maniglik eh. At sa mga kabataan, tandaan ninyo, kahit yung munti ninyong biruan, na alam naman natin na hindi naman ganun ka-importante. Ay sasabihin mo, pogi ko, ganda ko, cute ako, lahat na. Those are all idle words. No value. Zero value in the sight of the Lord. Dapat mo sinasabi, imbis na sabi mo, ang cute-cute ko, ganda-ganda ko. Hindi, sabihin mo, anak ako ng Panginoon, ako ay pinagpala. Hindi ko ipagpapalit ang Panginoon, mahal na mahal ko siya. Yan ang lumalabas sa iyong bibig. Bakit? Kasi ang sabi ng Panginoon, di ba? Matthew 12, verse 36. Sabi dito, but every idle word that men shall speak, they shall give account thereof in the day of judgment. So you are accountable sa kung anong pinagsasasabi mo. Wala na ba lumabas sa bibig mo kung hindi maganda? Puno ba yan ng hallelujah? Puno ba yan ng praise the Lord? O puno yan ng pagmumura? O puno yan ng idle words? Wag, kapatid. At ito pa ang pinakamatindi. Also keep yourself apart from workers of iniquity. So, ihiwalay mo daw ang sarili mo sa mga manggagawa ng masama. Amen? Kasi yan yung nagko-corrupt sa identity mo. Nagko-cause para minsan hubadin mo yung pagiging Kristiyano mo. Kasi ang sabi, di ba, 1 Corinthians 15:33, ang sabi doon, ang masamang kasama ay sumisira ng magagandang mga pag-uugali. Sino ang sinasamahan mo sa kumpanya? Sino ang sinasamahan mo paglabas ng church? Sino ang sinasamahan mo sa school? Kung ano ang sinasamahan mo, ganyan ka magiging. Kung ang sinasamahan mo palamura, hindi mo napapansin sarili mo, nagiging palamura ka na din. Kapag ang sinamahan mo, mga taong hindi mabuti, hindi mo napapansin, unti-unti, hindi na rin nagiging mabuti ang iyong buhay. Pero kapag ang sinamahan mo, Kristiyanong nag-aapoy, mag-aapoy ka din. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. So, piliin mo kasama yung mga nag-aapoy na Kristiyano. Pipili ka na nga lang din ng kaibigan, yun ang mabuti. Diba? Sabi sa 2 John 1:11, for he that biddeth him Godspeed is a partaker of his evil deeds. So, pwede ka palang makihati. Pwede kang makihati kung ano ang kasalanan ng iyong katabi. Kaya sabi mo sa katabi mo, huwag kang pahati. So samahan mo na yung mga taong nag-aapoy, amen? Ang sabi, di ba, our identity in Christ is the best identity that we can have. Naniniwala ka? It's the best identity. Bakit? Kasi simula nung naging Kristiyano ka, dito na bago yung buhay mo. Dito ka naging bagong nilalang. Dati ang tamad-tamad mo mag-church, ngayon masipag ka na. Amen, hallelujah. Kung dati lulugo-lugo ka, kaunting uga sa'yo ng diablo sa problema mo, bagsak ka ngayon. Kahit sipain ka pa, walang nangyayari sa'yo. Sabi mo, hallelujah, praise the Lord. Ganun lang. Kaya muli, kapag suot mo yung identity mo, ugain ka man ng diablo, hindi ka makikilos. Alam mo yung Panginoon ang pinaglilingkuran mo? Sabi ko nga kay Ted, nilalagnat yan kagabi, pero sabi ko wala yan.
Papansin lang yun ang kaaway. Ito mo bukas, maayos ka. O maayos na bukas. If you know the Lord. O muli, dun sa mga bago, sa mga asawa, na may baby, di ba? Sabi ko nga sa mga kabataan, nung si Rafa ay sinugod sa ospital, at nung hinawakan ko yung bata, hindi na humihinga. Ang sabi ko lang, alis ako. Pagbalik ko, maayos na yung bata. Pagbalik ko, maayos yung bata. If you know the Lord, kilala mo na ba ang Diyos sa pinaglilingkuran mo? Kilala mo na ba ang Diyos sa pinag-alayan mo ng buhay mo? He is a mighty God. Kapag kilala mo talaga siya, gagawa din siyang sagana sa'yo. Kaya, kilalanin mo siyang mabuti. Pray always. Read the Bible. Huwag kang pumayag na matagal ka ng Kristyano, hindi mo pa natapos ang Biblia. Amen? Ito pa. Pag puno ka ng pagsubok at bigati, nandun yung kapayapaan. Kapag alam mo yung kung sino ka eh. If you know you're a child of God, ang dami mo mga problema, parang payapa ka lang. Nag-uusap nga kami ni Ate Jonah eh. Kahapon, sabi niya, alam mo, Pastor Jason, madadagdagan na naman kami, dadami na naman kami. Na parang bang naiisip ko na ang hirap ng buhay. Pero kapag nag-review ko, parang hindi ako nagutom. Minsan pa nga, magtatapon pa ako ng pagkain sa rep kasi labis, pero wala akong pera. So, totoo ang word of God. Ang sabi di ba ni David, wala siyang nakita na matuwid na nanghingi ng tinapay. Amen? Hallelujah! Wala ka mang maraming pera, pero pinapakain kang mabuti ng Panginoon. Busog na busog ka. Kaya naman, si Ate Jonah, yun, lumapad. Yun. Amen? Huwag na mag-diet, yaam nyo na siya, no? Maganda yan. Kailangan talaga. At ito pa, kapag pinati ka ng sino man o tinanong kung Christian ka ba? Anong isasagot mo? Ganyan lang ba? Kapag tinanong ka kung sino ang identity mo, sasabihin, Christian ka ba? Malakas dapat ang sagot mo, oo! Christian ako. You are proud. Proud ka ba? Naging Kristiyano ka? Parang wala masyadong proud ka ba? Naging Kristiyano ka? So dapat hindi ka nahihiya. Hindi ka nahihiya. Laman ng social media mo, lagyan mo word of God. Amen? Hindi yung walang kakwenta-kwenta. Diba? Sasabihin mo, Christian ka? Eh, hindi ka nga makapag-post tungkol about God. Kasi sasabihin mo, nahihiya kasi ako. Ang sabi ng Panginoon, sino mang magmakahiya sa akin, ikakahiya ko rin sa harapan ng Panginoon, ng Ama at ng kanyang mga anghel. Huwag kang mahiya. Ay, yung mga taga-sanlibutan nga, makikita ka sa kanto minsan, pag lumabas ka, may nagmumura, may mga maglalasing, minsan pag mamalaki pa nila, naging marami yung naging babae nila, naging marami yung naging lalaki nila. Hindi sila nahihiya, tapos ikaw mahihiya. Magpa-post ka lang about Bible verse dahil na-blessed ka. Tapos ang idadagdag mo, idle words. Horoscope. Ba yan? Huwag ganyan. Ang i-post mo is the word of the Lord. Kasi hindi mo alam. Habang may nataong nakatingin doon, baka mamaya mabago yung buhay niya. You will never know. Kasi may napagwagyan na din ako sa social media. Maniniwala ba kayo? Malayo lang. Taga-malayo siya. Inad niya akong kaibigan. So, napagwagyan siya sa Panginoon sa pamamagitan ng social media. Kasi one time na-post ako about Bible verse. Eh sabi niya, yun daw yung kailangan niya. Minessage niya. Kaya minsan nagpo-post din ako dun sa ating page. Kasi international yung page natin. Nakala niyo ba? International yung JCNM page natin. Kasi kahit yung mga taga-ibang bansa, nagpa-follow dyan. May mga taga-India, taga-Indonesia, taga-US at taga-Canada. O, saan ka pa? So talagang ministry natin, hinahanda yan. Hinahanda yan pang malakihan. Amen? Baka mamaya ikaw na yung gagamitin. Malay natin, tiyahin pala ni April, ang magsisimula ng JCNF dun sa ibang bansa kung saan siya pumunta. Amen? You will never know. Kasi hindi niya makakalimutan yung kinain niya dito. Hindi niya makakalimutan yung ministry na nagmahal sa kanya. Sabi ko nga dun sa mga nawala at umaten sa iba,
Umaten sila sa iba, naramdaman nyo yung kasing init ng pagmamahal dito. Wala. Malakas ang sa loob ko sabihin, wala. Wala ka na makikita ang gaya ng ministry dito. Oo, malayo. Oo, magtitiis ka ng pamasahe. Pero it's all worth it. Amen! Worth it! Ang pagod mo! Palakpakan natin malakas ang Panginoon. Hallelujah! At ito pa, kapag Kristiyano ka, hindi ka dapat nananahimik sa sulok. Dapat ikaw yung highlight. Highlight sa opisina, highlight sa school, highlight sa komunidad mo. Bakit? Kasi ang ID tag mo, nakalagay, property of God, sealed by the Holy Spirit. Amen? Ganyan. Huwag kang makontento na hindi ka napapansin, hindi nakikita yung ilaw na nasa iyo. Diba? Ang sabi nga ng Panginoon natin, ang sabi naman of God, naalala ko yung sabi na, dala mo ang pangalan ng Panginoon. Dala mo ang pangalan ng Panginoon. Sabi mo sa katabi mo, dala mo ang pangalan ng Panginoon. At dahil dala mo ang pangalan ng ating Diyos, ingatan mo yung bawat kilos mo kasi nire-represent mo ang Panginoon sa buhay mo. Amen? You are not representing religion. You are representing Jesus. Kaya nga nauso yung living like Jesus. Sabi, you are the light. Oo, ikaw yun. Hindi ako nagkakamali. Ikaw talaga yan. You are the light. Gaano mang kaliwanag yung ilaw mo, you are the light. Matthew 5, verse 14 to 16. Ang sabi, ye are the light of the world. A city that is set on a hill cannot be hid. 15. Neither do men light a candle and put it under a bushel, but on a candlestick, that it giveth light unto all the house. Verse 16, napakaganda. Let your light so shine before men, that they may see your good works, and glorify your Father which is in heaven. Gaano mang kaliwanag yung ilaw na dala mo. Pumunta ka ng madilim na lugar, magsindi ka ng kandila. Gaano mang kahina ang ilaw niyan, tinatanglawan niyan yung buong paligid mo. Kahit mahina. Sabihin na natin, pero alam mong may dala kang liwanag. Tatanglawan niyan yung mga magugulong buhay. Yung mga nangangapa sa dilim, tatanglawan mo. Isang araw, parang mga gamo-gamo yan, lalapit sa'yo because you have the light of the Lord. Yung mga sira ang buhay, lalapit sa'yo na mapapansin nila, Pastor, kaya brother, sister, bakit ganito? Magsasabi, kasi they are on the dark. Ay ngayon magkukusala tayo. Ito na yung pagkakataon mo. Let your light so shine before men. Amen? So sabi ko nga kay Raisa, pinalo up ko siya sa kagabi. Sabi ko, Raisa, kamusta ba yung pagpapasa namin ng letter? Bale, tatay niya po yung pinagpasahan natin sa Raisa. So nawa magkaroon tayo ng pabor at mapasok natin ang lugar na yun. Hindi tayo pang maliit. Hindi tayo pang maliit. Hindi tayo para sa ganitong mga gawain lamang. Pang malaki tayo eh. Isang araw na maraming pastorong lalabas dito, gaya nung nakita ko, let your light so shine before men. At dahil nga may dala kang ilaw, huwag kang papayag na yung ilawan na dala mo. Walang langis. May hawak kang ilawan, wala naman langis. Fuel it. Mangyari sa'yo yung gaya ng kay Elijah. Di ba si Elijah, nung pumunta siya ng Siracta, yung lalagyan ng langis ng babaeng bao ay hindi nauubos. Dapat ganyan ka din. Your fuel never runs out. You are always burning. Paano hindi ka mauubusan? Lublog na lublog ka sa presence of God. Lalagi kang refill. So dapat lagi ka nagpaparefill sa Holy Spirit. Kasi never magniningas yung ilawan mo kung hindi ka nare-refill. Kaya sabihin mo sa katabi mo, mag-refill ka na. So, sinong sasama dito sa krusada? Taas ang kamay, nasasama sa krusada. Ang kaunti naman. Hindi ba pwedeng lahat?
Kasi wala, tapos ng sitting ministry. Sabi ko nga, tapos sa sitting ministry natin, JCNF. Hindi ka na dapat nakaupo na lamang. Maraming gawain dito sa Panginoon. Baka malay mo, magaling ka pala magluto. Hello, pwede nang mag-cook. Pwede niyo akong palitan sa pagluluto. Palitan si Mami, palitan si na Brother Jeff. Kaya Ate Ana, pagluto mo kami. Amen. So huwag mo hayaang mamamatay yung ningas ng ilaw mo. Isa pa kasi yan sa identity ng ID na nagsuot mo eh. At alam nyo ba, isa sa pinakamatindi na fuel dyan ay yung desire mo. It's always the desire. Sabi mo sa katabi mo, desire. So, hindi naman masama na mag-fuel ka ng mga desire mo. Ano yung desire mo? Oo, may pangarap ka, may desire ka na umangat ang buhay mo. Tama naman yan. Lalo na kung ikaw ay pamilyadong tao, may anak ka, syempre gusto mong umangat yung buhay mo. Gusto mo maganda yung ibibigay mo sa mga anak mo. Kaya lang, ang sabi ng Panginoon, di ba? Kagaya ng sinabi ni Brother Ariel, Matthew 6:33, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Kapag sinik mo ang Panginoon, ibibigay niya. Eh bakit sila, Brother Jeff? Inuna nila ang Panginoon. And yet, nagkaroon sila ng bagong bahay, bagong kotse, bagong trabaho. Amen. Ang una, ang ginawa lang nila, they seek the Lord. Sabi ng nag-pledge siya eh. Panginoon, ibibigay ko yung isang buong sahod ko. Kapalit nito, alam ko, maraming papapala. Pero yun yung out of ng talagang puso niya. Kaya mo ba yan? Ibigay mo yung isang buong sahod mo. Tumataginting na magkano? 26,500. Maliit, malaki. Maliit. Kasi, ang pinalit ng Panginoon, ang laki. Amen? Ang investment mo, 26,000, pero mo binigyan ka ng Diyos, kotse, bahay, bagong trabaho, worth it? Worth it? So baka meron dito hinihingi po, baka kailangan natin mag-upgrade, hello, mga gitara, mga mic, hallelujah. Laptop daw, laptop, baka may gustong sumagot ng laptop. Amen? Baka ikaw na yan, sabi mo sa katabi mo, baka ikaw na yan. Ako ba? Akala ko iba. Ako pala. So, anong identity mo? Anong pagkakakilanlan ang ipapakita mo? Nag-aapoy? Malahininga? O nagyayelo? So, Wana, Raisa, blessed na blessed ako. Pwede kayong bumalik, nakaligaw-ligaw kayo. And yet, nandito kayo. Pinili nyo mabuting bagay. You have chosen the right thing. Ang makinig ng salita ng Panginoon. Meaning, nag-aapoy na, nag-uumpisa na, nag-i-spark na. Kung dati, pinapaypayan ko lamang para mag-spark yung apoy sa kanila. Hinihipan ko. Kasi ganun ang ginagawa ko dati. Nung nagtatanim ako ng Word of God, kung pinapakilala ko yung identity nila, parang pinapaypayan ko, pinipilit kong i-spark yung fire. At ngayon, isa na lang ang gagawin ko, buhusan ng fuel para lalong pang maglagablab. Amen? So ganyan, maaari sa inyo, mga nang lalata, nanghihina, spark. Fuel it. Amen? Matthew 7:7. Ang sabi, ask, and it shall be given you. Seek, and ye shall find. Knock, and it shall be opened unto you. Ang sikreto, humingi ka lamang. Sabi, for everyone that asketh, receive it, and he that seeketh, find it, and him that knocketh, it shall be opened. Pwede basahin nyo, handa, simulan. For everyone that asketh, receive it, and he that seeketh, find it, and to him that knocketh, it shall be opened. So, I knocked, and the door was open na to me. At nung nabuksan ang pintuan, nakita ko na lang ang sarili ko nag-worship sa paanan ng Panginoon. Ako lang mag-isa. Hallelujah! Ang sarap pag-apoy. Ang sarap bumalik sa JCNF talaga eh. Kaya sa mga nawala dito, ang sarap bumalik.
Amen! Palakpakan natin ang Panginoon. Always remind who you are. Sabi ko nga, paggising mo pa lang sa umaga, dapat reminded ka na kung sino ka. Automatic na yan. Paggising mo, hallelujah, Panginoon, salamat sa araw na to, nag-pray ka na. Kasi selyado ka agad eh. Huwag mong pakalimutan. Hindi yung iisipin mo paggising mo, magkakape muna ako, kakain muna ako. What? Pag nagising ka, ang una mong pasalamatan yung nagbigay ng buhay sa'yo, yung nagbigay ng hininga. Yun muna ang unahin mo. Kasi kapag sinimulan mo ng tama ang araw mo, sinimulan mo sa Panginoon, magtatapos ka ng araw, Panginoon pa rin ang kasama mo. Amen? Amen. So sabi dito, dapat malinaw na sa'yo kung sino ka. Ano ang iyong pagkakakilanman? Ano ang iyong ID tag? Kaya nga part ng title eh, Your Fire, O God. Kasi gusto mong mag-apoy sa Diyos. Kilala mo na at sumuk mo na ang Panginoon natin. Amen? Be like Jeremiah. Minsan umaayaw na yung katawan, pero yung apoy ng Espiritu nananaig. Jeremiah 20 verse 9. Tamo ang sabi na dito, umaayaw na yung kanyang pakiramdam, umaayaw na yung kanyang katawan. Pero ang sabi, then I said, I will not make mention of him, nor speak anymore in his name. But his word was in my heart, a burning fire shot up in my bones, and I was very forbearing. I could not stay. Ang sabi sa Tagalog, at kung aking sabihin, hindi ko babanggitin siya o magsasalita ng ano paman ng kanyang pangalan. Mayroon nga ako sa aking puso na wari nag-aalab na apoy na nakakulong sa aking mga buto. At ako'y pagod at nagpipigil at hindi makapagpigil. Sabi ng katawan mo, huwag ka nang dumalo. Huwag ka nang dumalo kasi, puyat ka. Masama ang pakiramdam mo. Pero the fire of the Lord, ang tutulak sa'yo, hindi, dumalo ka. Sinasabi sa'yo ng Diablo, pinapaypayan ka, naligaw ka na, huwag ka nang tumuloy, ang layo-layo ng kanabasan Mateo. Pero sasabihin mo, tutuloy ako, lalakad ako sa Panginoon. Ganyan ka dapat. Your faith is not moved, it's not shaken. Kasi kilala mo kung sino ka. Sino dito anak ng Panginoon? Hindi na ako titingin. Taas ang kamay. Wear it proud and loud. Amen? Kasi ako mismo, I reminded myself. I always remind myself. Lord, nakakapagod dumalo. Ang layo ng panaba. Nung nag-uusap kami ni Sister Jonah kahapon, sabi niya, minsan parang gusto umayaw ng katawan ko sa layo. Sabi ko sa kanya, lalo ako, bit-bit ko, backpack, merong pandala dito, may camera pa. Sabi ko, kung tiisan at tiisan, ay nako, sabi ko sa inyo, wala pang tulog halos. And yet, there's fire inside me. There's fire that's stirring up na hindi ako pwede. One time, sabi ko nga, one time, trinay ko. Pwede akong, may sakit ako noon. May dahilan naman ako, may sakit ako. Pero kaya ko pang tumayo. Sinubukan ko lang. Hindi ako pumunta ng Sabado dito. Pumunta ako linggo na. That was 2017. Hindi ko talaga kayang tumayo. Parang kaya ko pa naman tumayo. Pero sabi ko, hindi na lang ako matutulog sa church kasi mas komportable dito sa bahay. I tried. Alam nyo, nagsisi ako pagkatapos kung hindi ako. Kasi parang pakiramdam ko, kulang. Nakulangan ako. Parang yung sinuot kong identity kalahati lang. Hindi naging full. Kasi dati ko nang ginagawa. Sabi ko nga sa mga bata, dati mo nang ginagawa. Sa worship team, dati mo nang kaya. Ngayon pa ba susuko? Sabi natin, Jonah, ngayon pa ba ako susuko? Dati ko nang nagagawa to. Kaya hindi ako susuko. Kaya sabi mo dito, walang susuko. Sabi mo sa katabi mo. So ako mismo, I remind myself. Ito pa, dumaan ng Valentine's, di ba? Out of nowhere kasi, ewan ko ba, napa-oo ako eh. Sabi ng boss ko sa akin, ay magkakaroon tayo ng bay decoration sa opisina. Kailangan mo magdala ng ganitong mga materyales at mag-participate ka. Hindi ko masyadong inintindi. Bigla na lang ako kumongo. Sabi ko, sige, magdadala ako ng art paper. Sige, gumanon lang ako. Nung nalaman, hindi ko inalam na mabuti. Yun pala, sa opisina, yung bay decoration na yun, parte ng, alam naman natin pagan yun, paganism ang February 14. Pero, ang pinakamasama kasi parte doon is,
yung pagse-celebrate ng Valentine's sa office ay kasama yung LGBTQ, na kung ano-ano na hindi naman maganda. Tapos nagkaroon ako ng great grievance on my spirit. Sabi sa naramdaman ko nalungkot yung Holy Spirit dahil umuo ako na mag-participate doon. Kaya lang sabi ko sa Holy Spirit, paano to Panginoon, umuo na ako? Nagsalita na ako ng oo sa boss ko. Pero sabi ko, hindi ako papayag na magpa-participate ako. Alam niyo ang ginawa ko? Nagpuyat, hindi ako natulog. Nagpuyat ako, tapos nag-text ako sa akin, boss, masama po pakiramdam ko. Kasi hindi ako pumasok. Hindi ako pumasok. Kasi I don't want to be partakers of their evil deeds. Kaya ikaw din, kapag sabi mo sa katabi mo, ikaw din. Ephesians 4:13. Ang sabi doon, di ba? Huwag mong paghatiin ng Espiritu ng Diyos na sa Kanya'y kayo'y tinatakan hanggang sa araw ng pagkatubos. Grieve not the Spirit of the Lord. Amen? At ito pa, never mask your true identity in Christ. Never be double-minded. Tandaan mo kapatid, ang pagkakakilanlan mo isa lang. Hindi pwedeng dalawa, hindi pwedeng tatlo, hindi pwedeng apat. Di ba? Ang sabi nga, hindi pwedeng sa church, mabait ka, paglabas mo, wala na. Hindi. Ang sabi Romans 12:18, kung maaari, ayon sa iyong makakaya, magkaroon ka ng kapayapaan sa lahat ng tao. So kung ano yung ugali mo, makipagpayapaan ka sa mga tao kahit masamang ginagawa niyan sa iyo. Amen? Amen. Sabi mo sa katabi mo, hindi kita kaaway. Lalo na kung asawa mo yung katabi mo, sabi mo, hindi kita kaaway. Ang sabi, di ba? James 1:8, a double-minded Christian is unstable in all his ways. Bawal ang double standards. Kasi ang pagiging double standard, yung decision ng heart mo, masabi, mababaliwala yung identity mo. Kaya uulitin ko ulit, sino ka? Dapat sagot mo, anak ako ng Panginoon. Hindi half-half. Bawal ang Christian na half-half. Ang half-half Christian, sakang. Bakit ko sinabi ang pag-sinabi nakaganyan? Bakit? Ang isang paa nakatungtong sa sanlibutan, ang isa sa Panginoon. Kaya pag naglalakad ganyan, sa Espiritu, sakang. Hindi ka dapat ganyan. Amen? Walang sakang na Kristiyano dito. Amen. Walang sakang sa JCNF. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. So, bawal maging sakang. Dapat isa lang yung tinutungtungan mo, kalooban lang ng Panginoon. Yan lang yung identity mo. Amen? Nung ako'y bago sa Panginoon, sabi ko, yung init ng first love, maging yung mga manginginom sa kanto, pag nakikita ko, lumuluha ako. Sabi ko, Panginoon, hindi nila alam kanilang ginagawa. So, nabi ko, Panginoon, gusto kong bumalik. I want to be on fire to you right now. Gusto kong bumalik sa pagkaapoy na gaya ng dati. Pero yun. One time, binigyan ng pagkakataon nung ako'y nasa init ng first love, nung nasa kabila pa akong ministry, meron daw isang kapatid. Prayer meeting yun ha. Binigyan siya ng Panginoon ng vision. At inalaw ng Panginoon na makita niya kung anong liwanag ang lumalabas sa'yo. At alam niyo ba, nung nandun ako sa init ng first love, sabi niya, alam mo po, Kuya Jason, nakita ko yung liwanag na sa'yo lumalagpas, lumalabas. Sabi ko, Panginoon, gusto kong bumalik sa ganun. I want to be back. Kaya nga ako nagpupuyat. Kaya nga ako tumutulak ng manggahan. Kaya minsan, kahit ayaw na ng katawan, kasi I want to be back. Ikaw din ba? You want to be back? Yes. Sabi mo sa katabi mo, bumalik ka na. Masyado nang matagal sa ilang, bumalik ka na. Sa ilang maraming ahas, maraming tumuklaw sa'yo. Huwag mo nang hayaan pa. Bumalik ka sa pillar of cloud, sa pillar of fire. Kasi sa ilang maraming ahas. Pag nanatili ka dyan, sabi na nga nung isang kapatid, kaso wala siya ngayon eh. Kasi sabi na, lalong gumulo yung buhay ko nung umalis ako ng church. Sabi niya sa akin, sabi na, Pastor, lalong gumulo yung buhay ko nung umalis ako ng JCNF. So ganyan. Kaya hindi pwede. Sabi mo ulit sa katabi mo, wake up! Know your identity in Christ. Kasi marami, tulog na eh, spiritual slumber. Dito ko po tatapusin ang sabi. Maraming nakatutulog. Maraming tulog na.
Kasi pag tulog na, tinanggal mo na kung sino ka. Don't have that spiritual slumber. Huwag mong kalimutan kung sino ka. Hubatin mo na yung worldly identity mo. Kasi may warning dyan eh. Kapag asa labas ka, hindi mo na naaalala kasi na Christian ka eh. Pag hinubad mo yung identity mo, hindi mo na maaalala na Christian ka. Yung matatakot ka na sa bawat naririnig mo. At nakakalimot ka na. Warning. Kapag ikaw ay sumama sa isang grupo at nalimutan mong Kristiyano ka na, sinasabi ko sa'yo, ay, magimbal ka na, ibig sabihin, wala na Holy Spirit sa'yo. Because the Holy Spirit reminds you who you are. Kapag hindi mo na naaalala, muntikan ka ng mapamura, muntikan ka ng makagawa ng hindi maganda, be mindful of yourself. Baka mamaya, wala na sa'yo ang Holy Spirit. Kaya shake mo katabi mo. Sabihin mo sa kanya, never forget your identity in Christ. At nawa nung sinake mo, gigising yan. You will wake up. Muli, God, send your fire. Lahat ay tumayo.